So, good day everyone, and hopefully you're having an amazing day. And this is just going to be a quick update. And nag-prepare ako ng short presentation sa inyo na hopefully makatulong din sa progress ng mga trader na gusto maging consistent sa mga naghahanap ng mga bagong pag-aaralan. So, medyo na-push ako na mag-create ng update kasi last week may good news ako na nabasa dahil meron tayong kasama sa trading world noon. Ito ay kasama natin sa Ascension program. So, ayan si Boss Eric to. So, nangamusta siya last Thursday na best performance niya raw. I'm very happy na makita yung mga ganitong update, no? So, best performance niya this month. So, magre-reset na rin siya. Zero ngayong quarter, reset din siya. So, anyway, marami naman tayong nababasang mga comments na may nakapagpasa na rin ng mga prop firm challenge. May mga magaganda na yung resulta sa kanilang trading journey. So, lahat naman ng credit na yan ay sa inyo because of your hard work and persistence. So, magkakaroon ka ng profitability and consistency if consistent ka na nagtatrabaho towards developing your skill. No, lahat ng yan. So, naging parte lang ako ng journey nyo. Pero sa mga nagtatanong, hindi na ako nagtuturo, guys. Magwa 1 year na nag-retire ako because I am focusing my time. Kumbaga, time freedom yung gusto ko naman. Tapos na tayo sa financial freedom. Kailangan natin time freedom. Dahil meron na akong pamilya, hindi ko na mabuhos yung attention ko sa social media. At yung peace of mind natin, no? Nakafocus na lang talaga tayo muna ngayon sa pamilya natin. So, siguro pag na-bored na ulit ako, pag nag-aaral yung mga ko, marami na ulit time, pwede, pero hindi ko sure kung kailan yon. So, sa mga hindi naman nakakakilala pa o nakakasubaybay sa mga ginagawa natin, I'm a trader for more than 10 years na. So, majority ng journey natin, yan, na-record ko naman sa YouTube, sa Facebook. May mga challenges tayong ginawa. Kung nagte-trade ka sa Philippine market, meron kang makikita sa video ko na 100% gain, no, sa Philippine market. Anyway, pasensya na. Medyo may sipon ako ngayon. May marinig kayong mga singhot-singhot dyan. So, pasensya na. So, anyway. Yeah, pwede nyo i-check yung mga previous videos natin. Pero currently, ang ginagawa natin ngayon ay prop firm challenge. And I think, nag-search kasi ako sa YouTube kung mayroong ibang content creator na nagpakita ng progress nila or umabot sila sa pagiging prime trader. But, siguro i-search nyo rin kung mayroon kayong makikita. Wala akong nakita na marami nagtatanong kung mayroon na raw bang nakaabot ng prime trader or yung maximum allocation. So, ito, isa tayo sa nakaabot ng prime trader. Paano ba maging prime trader? Merong mga status kasi na pwede mong ma-achieve dito sa FTMO. So, this FTMO is meron silang funded trader program. May take ka ng mga challenges, verifications. And eventually, fund ka nila. Na tawag nila is demo or fictitious account. Pero, lahat na magiging profit mo ron, meron kayong profit split. And right now, meron na akong 90% profit yung sa akin. Pero pag magsisimula ka, it will start with 80%. So anyway, yan. Makikita yung mga benefits na to. So right now, binigyan nila ako ng free challenge na 200k account. And then pwede na rin akong bumili ng 400k account na challenge. And then pwede na rin akong magkaroon ng maximum capital allocation 600,000. Kasi 90% reward. So ayan. Na-reach ko lahat yan. Active FTMO account. Process for rewards na at least 4% profit per reward. So, after 6 months, na-achieve natin yan. And walang failed FTMO account dapat in the last 4 months. So, the next goal, syempre, ang main talaga niyan was to go to quant lane. Kasi nakita natin, quant lane, marami daw mga quants, may mga mathematicians, may mga
kumbaga yung mga bright minds na iniisip natin, mga hindi ko pa nami-meet siguro na tao, baka ma-meet ko doon. Siyempre gusto nating gumaling pa, maging malakas pa na trader. So, that's our goal. So, overview. So, ano, yun yung prime account, no? Mga bonuses nakuha natin. So, right now, dalawa yung account natin. Maximum allocation ko ngayon right now, 400k to. Meron tayong dalawang challenge. Yung isa nasa drawdown pa. So, yan, nakikita niyan mo yung drawdown. Because, yan, I am very open. Yung sinasabi ng iba na ipakita yung losses. Ayan, drawdown, recovery. Kasi hindi naman smooth sailing yung journey sa trading. Hindi yan palaging win, win, win. That's why I'm showing you. Ito, Profirm, hindi mo may edit to. Kasi may mga doubters pa rin. Sa bagay, yung mga tao na mga sila, hindi naman talaga sila trader. Hindi nila naiintindihan kung ano ba itong mga pinagagawa talaga natin. But anyway, sa mga trader dyan, naiintindihan nyo naman at pwede nyo man tignan yung mga pinagdaanan natin. So, I'm just sharing with you, this is the realities of being a trader. May times na may winning trade, may losing trade. Pero, as you can see, yan, ilang buwan na rin. Ito yung failed natin. Last July pa to, pero that's the last failed account. And we managed to make bilangin natin payout, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, naka 6 payouts na tayo. So, in total, dito sa certificate natin yan makikita. So, ayan, I'm a prime trader and meron na max allocation. Overall reward is $37,000. So, that is actually not much. Pero with the effort na minimal effort and time allocated na sa pagtitrade, because ito sa mga nagtatanong ano ba yung account ko rito, swing account yung pinili ko dito kasi hindi ko naman kailangan ng malaking leverage. I'm not day trading on this one. No? And yung iba naman, ang sasabihin, bakit nag-Profirm? Wala na bang account? Meron akong account na ito. I'm trading with IB. This IBKR, Interactive Brokers. No? So currently, ito, pakita ko na rin sa inyo. So the performance ng portfolio ko, so this past week, 9% kasi nag-bounce na. Most of my trades were bounce. Bakit bounce? Yan, yung recovery trade, bounce. So, paano ba ako mag-perform when it comes to my portfolio? Kasi kung titingnan natin yung FTMO, this one is down 3% ng account. This one, ganun din, na-recover lang din natin to eh. So, it is up 1,600. Magkano lang, point something lang yan na account. So, dito sa account natin, I'm mainly trading options, US equities. No, ayun talaga kasi yung forte ko. Actually, tinake ko lang yung challenge na to kasi may na-offer ng indices. Pero hindi talaga ako, I'm not a forex trader or hindi ko forte yung meta trader na. Gusto ko lang sanang ipakita na possible kayong kumita dito sa Profirm, mga kapwa ko Pilipino. Na napakalaking opportunity, napakagandang opportunity nito. Na hindi nyo na kailangan malaking kapital. All you need is skill. So anyway, yan, 1 week, 9%. Month to date, I am down 7%. 1 month, 30 days, meaning I'm up 5%. Sa 3 months, I'm up 92%. So the peak talaga natin ito eh. Highest natin was before the nagkaroon kasi ng big dump yan eh. So tingnan natin kung marirecover. Pero year to date natin, we have 69%. As you can see, yan mga drawdown, it's part of the game. Like I said, this is trading. Hindi naman natin alam or wala tayong kasiguraduhan kung gaano kalaking pwede nating gain, gaano kalaking pwede nating lose. Pero merong way para maging consistent ka sa result mo. Consistently profitable kasi dalawa yan eh. Pwedeng consistently loser ka or consistently profitable ka. So siguro proceed na tayo. Medyo mahaba na yung mahaba na yung naging intro natin. So anyway, yan. Yan. In the past, as you can see, nag-eToro din tayo. So, sa eToro, ayan, way back 2020, and naka 12% tayo. In ilang months din to eh. Siguro mga 8 months or 10 months ako nag-trade noon. And then,
2021, 4 months na lang tayo nag-trade niyan and then we stop this portfolio. Hanggang sa babalik sana akong 2023, hindi ko ma-recover yung account. Ngayon, hindi na ma-open to sa sa eToro. So, i-vouch nyo na lang sa comment kung naabutan nyo tong eToro. May mga nagsasabi na sunog daw eToro natin. So, baka isipin na naman, edit na naman, So, anyway, siguro ganun talaga. Marami nga kasing pumupunta sa mundo ng trading na hindi naman talaga traders, but just lurkers. So, anyway, ito yung kanina natin na kasamahan natin sa trading ads kay Boss Eric. So, congrats, Brad. Sabay-sabay tayo mag-reset. So anyway, every one of us, kahit ako or yung mga kasamahan natin sa trading, lahat tayo nagtitrade. Our goal, kung bakit tayo nagtitrade, was to make money. This is the end goal. Wala nang ibang sasabihin natin na gusto ko kasing maging, ma-discover ang sarili ko. This is a journey to self-discovery. Hindi ganon. Nagsimula tayo mag-trade to make money. Kumbaga, yung self-discovery mo na yon, through your journey na lang yon. Kumbaga parang sa book na The Alchemist ni Paulo Coelho yan eh. So anyway, the goal is to make money. Pero maraming framework. So dalawa sa framework na meron is paano mo i-define yung isang successful na trader. Teka, putol pala. So i-ano ko na lang to. Zoom na lang natin. Para sa mga nasa phone yan. How do you define a successful trader? Paano mo de-define sa buhay? Kunyari, paano mo de-define yung pagiging successful? Successful ba sa iyo yung merong Louis Vuitton na bag, na naka Givenchy, na naka Fendi, na naka Rolls Royce, pero pag tingnan mo, marami palang utang. Pero sa social media, successful siya. Marami siyang followers. Ayun ba yung pag-define mo sa successful, or yung tao na may peace of mind, walang utang, matulungin, charitable, na silent lang? How do you define? Iba-iba kasi. So sa pagting sa pagiging successful trader, ano yung mas tingin mong successful, or sino yung mas tingin mong successful dito sa dalawa? So trader A, he is someone who made big profit on one trade. Tipong namili ng let's say who bought Bitcoin when Bitcoin was still trading around ito bago sumikat pa 2016 yan. Ito kasi mga 2017 ko unang narinig yung Bitcoin 1,400. Yan, bumili siya dyan, tapos naka-hodl siya ngayon, so sobrang yaman na, tapos binenta yan, niliquidate niya. So that guy, or B, someone who made consistent profit throughout his career. So, again, kung babalik tayo sa kanina, the goal is to make money. So, yung dalawang trader na to, successful sila on their own. Kasi, isa, kumita rin ng pera. No? Na-reach niya yung goal eh. This is the objective, to make money. Pareha silang kumita ng pera. Yung isa, kumbaga, nakuha niya ng lump sum. Isang malaking halaga, isang bagsak, bulto, bang! Yung isa naman, through his career. So, parang kung gagawa tayo siguro ng comparison, itong successful trader A, para siyang nanalo sa loto. So, kung gagawin natin sa real world experience, anong gusto mo? Manalo ka ng 100 million sa loto? Or makapag-build ka ng company mo, pero throughout your lifetime, makakabuo ka rin naman ng 100 million. Ano yung gusto mo sa dalawa? Anong path? Kasi, diyan ngayon magpo-fall yung mental framework. Kasi magkaiba yung magiging daan mo, magkaiba yung magiging choices mo, mga gagawin mong steps. Depende to sa kung sino dito yung gusto mong maging or paano mo dinidefine yung pagiging successful na trader. So, when I was starting out, syempre gusto ko big profit agad, one trade. Ito yung tipong may makikita kang portfolio screenshot na, uy, I made 1,000% in one crypto trade. Right? So, isipin mo, yung 10,000 ko, mag 1,000%. Tataya ako ng buo to, all in. Magle-leverage ako ng times 1 million. Kasi isang trade lang eh. So, parang ganon. Kesa dito sa isa, kasi gusto niya maging consistent, aaralin niya ngayon yung mga libro.
Aralin niya ngayon yung mga consistent traders. Paano sila naging consistent? Kailangan ko ba mag-journal? Kailangan ko ba ng trading psychology? Kasi yung pag-journal, trading psychology, walang silbi yan. Kung gusto mo one big profit, susundan mo lang naman, pwede kang sumunod sa mga hype, no? Yung mga guru. Kailangan mo lang makachamba ng isa eh. No? So, paano mo i-define? So, kung gusto mong maging consistent, tatlong bagay, ito ulit-ulit ko na sinasabi kasi ito lang naman talaga ang susi. Ayun, okay? May susi sa gitna eh. Kailangan mo yung tatlong to. You have to understand risk. You have to understand how to analyze, kung anong analysis gagamitin mo, and then the execution. Yan, simple lang yung tatlong to. The key to consistency. No? So, kung titingnan natin again, FTMO. Actually, kung pupuntahan nyo yung playlist natin sa mga pauna-unang video ko and I was just introducing this concept of prop firm na iti-take natin yung challenge. Maraming mga ano dyan, mga kung ano-anong kino-comment na negative na, I mean, sobrang hirap daw, na imposible daw. So, siguro, hindi nga sila kasi nakakita or hindi nila nakikita sa sarili nila na kaya nilang gawin. So, if hindi mo nakikita sa sarili mo na posible, hindi talaga magiging posible sa yung isang bagay. Pag pumikit ka ba ngayon, may imagine mo ba yung sarili mo na mayroon kang 100 million sa bangko? Kasi kung hindi mo kayang ma-imagine yon, hindi magkakatotoo yon. Pero kung kaya mong ma-imagine na yung sarili mo magiging patagumpay ka, marami kang pera sa bangko, marami sasakyan, lahat ng kaya mong isipin na posible, posible talagang magkatotoo. So, ayan. Marami kayong pwedeng makita dyan. So, sa akin, sa part ko, makikita nyo na merong mga bashers, commenters. Pero alam ko sa mga trader na nag-struggle, sa mga nakikinig ng video na to at nanonood, siguro yung mga mahal nyo sa buhay, ganyan sa inyo, baga medyo hard, na masakit man dahil hindi tayo sinusuportahan. Ganun din ako nung una. Kasi di man ako bright kid. Wala nga ako kahit na ano. Baga bopals talaga ako. So, naabot ko to, it's not because of luck, but persistence talaga. Consistency, grit. Maaabot nyo rin yan. So, huwag kayong makinig sa mga noise. But, you have to focus on your goals and objective. So, i-breakdown ko. Bakit nga ba marami muna yung failure rate sa trading mataas? Kasi kung titingnan natin, when it comes to becoming, let's say, a doctor or a pilot, yung mga skill na yan na special. Sa pagiging doktor, hindi ka naman agad mag-o-opera ng pasyente day 1 ng pagpasok mo ng college. Sabi mo, oy, gusto ko maging doktor. Day 1, mag-opera ka ngayon, operahan mo to. Hindi ganun. Marami yan. Ilang years ka munang mag-aaral. Tapos magte-take ka pa ng, ano ba yung tawag nila? Yung mga doktor dyan, maki-comment na lang din yung pinaka-apprenticeship nyo. Di ba may ganun? Kukuha ka ng specialty kung ano yung gusto mo. Tapos mag-apprenticeship ka pa. Tapos maraming step yan bago ka talaga humawak ng pasyente mo. Maraming pagdadaanan. So, sa trading, wala namang ganun eh. Lalo na ngayon, napakadami dyan mga guru na okay, mag-sign up kayo dito. Kasi pag nag-sign up kayo, lahat may commission kayo yung commission nyo, meron siyang cut doon. Kaya sign up lang na sign up, pindot lang ng pindot. Akala natin ganun lang siya kasimple, yung trading. Hindi natin nakikita yung malaking dapat nating aralin. Kumbaga, in-depth. So, sa pagiging piloto, ganun din. Hindi naman day 1, papaliparin mo na agad yung eroplano na may sakay na, kumbaga, passenger plane. Hindi naman ganun eh. May required na oras yun, na hours of training. Sa trading, wala eh. Kaya mas mataas yung failure rate. So, iibahin ko rin yung mental framework nyo. Dapat, ang isipin natin, ito. Yan, ito. You versus you. Ito natin, yan. Ang sabi nila lagi ganito, you versus you. No, that's bullshit. Yeah, I'm telling you, this is bullshit. When you are just starting out, hindi mo kailangan yung you versus you. Clueless ka pa eh. Mag-you versus you ka kapag naandun ka na sa journey mo, nasa hard path ka na ang tinitignan mo na ngayon, dumarating ka sa point of comparison. Kumbaga, kinukumpara mo na yung level 38 ka, kinukumpara mo sa level 902.
Doon ka mag-you versus you. Tumingin ka sa sarili mong progreso. Pero dapat na ang tingin mo, ang framework mo, you versus market participants. Again, babalik tayo sa unang goal. Our goal is to make money. Ikaw lang ba yung may goal na kumita ng pera? Lahat tayo may goal. Kahit ako, kalaban mo ako when it comes to the market. Kalaban tayo, pare-pares tayo market participant eh. Ito yung goal natin eh. To make money. So, kailangan, maisip mo, sino ba yung mga market participants na yun? O, unahin na natin, syempre, yung mga failures, yung mga losing traders, yung mga akala nila, pipindot-pindot ka lang, kikita ka na. So, babalik tayo dito. Tatandaan natin, yung mga big institutions, yung mga companies, hedge funds, banks, meron niyang team. May mga nagtatrabaho sa kanila na mas magagaling pa kaysa sa atin. Na mga nag-aral talaga, may mga kursong tinik, na may mga mas magagaling na mentor na humahawak ng daan-daang milyon. So, meron silang risk manager. Meron silang analyst, micro-analyst, may macro-analyst pa sila. Yung mga tools na meron sila, alam nila yung mga news na bago pa dumating sa atin, millisecond, mas mauuna yung release ng news, alam na nila. And then, yung mga traders sila na mag-execute ng mga plinano. Kapag naisip mo na, ganun pala. Marami pala akong kalaban na mas magagaling. So, ikaw, dapat, itry mong lumibel. Itry mong lumapit. Kunyari, risk manager. Ano ba yung role ng risk manager? No? Nagsiset ba yan ng risk per day? O, ang allowable risk ko lang today, let's say, is ganitong percent lang? And binibase ba ni risk manager sa current market volatility, sa VIX? Do you know what VIX is? Itong volatility index, the fear gauge na tinatawag nila. Or gaano lang baka volatile yung pwede kong i-trade? If yung market mag-drop na siya ng almost 3% in one day, pwede pa rin ba ako mag-trade niyan? Kasi part dapat yan ng risk. Hindi lang yung risk management is not just, okay, I'm going to put 1% on my trade. Sa kabuuan ng mga tinitrade mo, ano lang yung allowable mong i-trade kung ganun yung market condition? Kasama yan. So, you have to learn those things when it comes to risk. And then, analysis. May micro-analysis, may macro-analysis. Like me, if I am trading stocks, let's say, right now, mayroon tayong Tesla. Nag-drop yung Tesla. Starting nung 270 pa lang, bumibili na akong Tesla. Going down to 220, bumibili ako nito. Yan, nag-iipon tayo dito sa Tesla. So, ang una kong titignan, ano ba yung target nila sa Tesla? Kasi ang lalim na nito eh. Lalim na ng drop na yan. Starting na nag-peak siya ng December, hindi na siya nakaahon. No? So, kailangan, company specific, alam ko yung news. Kailan to magta-turn around? Paano siya magta-turn around? And then, syempre technicals, alam mo rin kung nasaan yung mga level na kailangan mong tignan at kailangan mong bumili. At kailan ka magka-cut kung hindi na kaya ng risk. So, sa macro naman, in comparison with SPY, sa SPY, paano mag-perform si Tesla? Kunyari, nag-bounce na to, siya hindi pa rin siya nagba-bounce. No, titingnan mo yun, anong nakaka-apekto sa kabuuan ng index? Pag may magre-release ba na data ng inflation, makaka-apekto ba to sa Tesla? So, ganun, lahat ng klase ng analysis. Merong fundamental analysis, may technical analysis. Ito yung technical analysis which is usually na nakikita natin na ginagamit ng mga traders. Technical analysis. This is just one part. Again, one part. Hindi sasabihin natin, ay, may isang system lang na gumagana. Maraming system na gumagana. Pero depende anong klaseng market environment kagana yan. Kaya ba niya mag-survive bullish, bearish? Kailan yan mag-outperform? Kailan yan mag-underperform? Gaano mo kakilala yung sistema na tinitrade mo? So, meron kang risk management, meron kang analysis na ginagamit. No, napakalaki ng component ng market. Kumbaga, para siyang component ng sasakyan. Yung sasakyan, hindi naman yan tatakbo na manibela lang, tsaka gulong. Meron niyang alternator. O kung meron ka pang aircon, meron niyang filter, meron niyang engine, meron niyang langis, may injector, napakadami connect-connect yung mga bagay na yun na dapat nating alamin. Kung gusto nating i-develop yung skill. Okay, babalik ulit tayo.
ay napakahirap pa lang maging maging consistent at profitable dito sa sa market. Mahirap maging maging trader. Dito na lang ako sa trader 1 kasi isang profit lang may gusto ko eh. So, yun, magre-rely ka na pwede ka mag-rely sa luck, no? Pero may mga patterns din naman. May mga pwede ka ring sundan, pero para kang tumaya sa loto at yung odds mo ganun din, parang pagtaya sa loto. And hindi mo alam kung ilang beses kang pwedeng manalo sa loto. Ayun yung pananaw ko sa bagay na to. So, next is execution. Execution pinakamadali. Bakit? Kasi naplano mo na yung risk. Ilan ilalagay mo. Na-analyze mo na lahat. Execution, almost pindot na lang. Pero execution, this is the part ng human aspect natin. Dito na pumapasok yung trading psychology, yung self-control. Dito lahat yan sa execution. Pero kung titingnan natin, the bigger part would be risk and analysis. Sa mga pinakita ko sa inyo, yan sa Ethor, bakit green kahit small, green pa rin tayo. Bakit kahit nagka-drawdown, nakaka-recover tayo? It's because I'm putting smaller risk. Ayun lang lagi eh. Let's say, ang ginagawa ko when it comes to risk, in order to make 100%, I'm risking 30%. So, kailangan ko maging return is 1:3 sa ratio. Kumbaga, pero may mga tao, in order to make 100%, ilalagay din nila 100%. Tapos, sobrang risky ng 100% na all-in nila kasi naka-leverage na times 100. Kumbaga, isang move lang, liquidate na. That's not good. Hindi yun proper risk management. Pero, ayun nga yung magiging path mo kung ang goal mo lang naman was to make one trade at big profit yung one trade na yun. That's it. And wala kang siguro doon sa mga susunod na trade. So, kung gusto nyo maging consistent, you have to develop the skill. Hindi ko alam kung anong sistema yung gusto nyo i-develop. Nasa sa inyo, anong klaseng sistema yan. Technical analysis. Pero lahat naman yan, again, kung ang framework mo na ang kalaban mo ay hindi lang yung sarili mo, kundi yung market participants na mas matatalino kaysa sa atin, na mas equipped ng mga tools na mas advanced kaysa sa atin, na syempre subscription sa mga tools na yun, milyon-milyon ang ginagastos dyan para magkaroon sila ng advantage over others. Ano gagawin natin? You have to develop ourselves. So, siguro ang huli na lang is ito. If you treat trading as work, it will give you salary. Everyday, parang magka-clock in ka. Okay, today, mag-scan muna ako. Ano yung mga news? Ano yung makaka-apekto sa mga hawak ko? Mamanage ko yung risk ko. Araw-araw, parang it's usual work. It will give you salary. If you treat trading as business, it will give you profit. But if you treat trading as gambling, I wish you luck. Good luck to you, my friends. So, ayun lang siguro. Medyo napahaba na yung presentation ko, but hopefully, nagkaroon na kayo ng idea. If you have questions siguro, i-drop nyo na lang. Sa susunod na panahon ulit na may free time ako para gumawa ng mga ganitong video and presentation. Hopefully, makatulong pa sa inyo. Hopefully, dumating din yung time na maging successful kayo sa inyong trading journey. And good luck everyone. May the odds be in your favor.